ang mga Pilipino talaga ay hindi kakayanin na walang kanin na ihahain sa hapagkainan. Tayong mga Pilipino ay talagang kinalakihan na natin ang pagkain ay may kasamang kanin mula sa agahan, pananghalian at hapunan. Bihira lamang tayo kumain ng tinapay. Ang madalas pa nga may tinapay pero kakain pa rin tayo ng kanin. At mas madalas pa nga natin kainin ang tinapay sa merienda time lamang. Pero meron naman tayong tinapay na minahal natin, na sa tuwing umaga ay hinahain ito. Sa katunayan, maski nga sa merienda, meron na rin ito. Basta may kasamang kape, tsokolate o gatas na ipangsasawsaw. At ang iba pa nga ay isinasawsaw sa mga juices at soft drinks kung ano talaga ang trip mong kumain. Ang tinutukoy kong tinapay ay ang pandesal. Ito ay gawa sa yeast, wet flour, white sugar, fresh milk, salt, and breadcrumbs. At ang hugis nito ay pinaikot-ikot na pinahaba na dough at hahatiin ito sa maliliit na ang hugis ay lobes na iluluto sa pugon o oven. Hihintayin lamang hanggang maluto ng ilang minuto. Mas masarap kainin ito kapag mainit. Sa video natin ngayon, alamin natin ang maikling kwento at kaalaman sa kasaysayan ng pandesal at ano nga ba ang mga nakatagong misteryo nito. Tara, simulan na natin! Misteryo. Ang pandesal ang isa sa mga masasabing tatak kulturang Pilipino at ito na siguro ang may tuturing na pambansang tinapay natin at tinatawag din itong salt bread. Dahil sa araw-araw na pamumuhay natin, imposibleng hindi ka bibili nito kahit minsan para lamang sa breakfast lamang. Ito na ang nakagisnan nating kainin sa umaga na ginagawa na nga rin nating merienda. Sinasabi na ang pinagmulan daw ng pandesal ay malabo ang totoong istorya. Hanggang dumating nga ang mga Portuges sa bansang Pilipinas, samantalang ang pagkain ng rice lamang ang madalas noong kinakain. Pinakilala nga ng mga Portuges ang wheat-based bread noong 1500s. Nang nagkaroon daw ng magandang samahan ng mga Portuges at Spaniards sa usaping simbahan, the time ay sinakop na ang Pilipinas ng mga Spaniard, ay nag-isip sila ng paraan na magkaroon ng alternatibong murang pagkain na makakain. Ang una na nga nilang pinakilala sa Pilipinas ay ang hostia o sacramental bread na tinatawag. Dahil noong panahon na iyon ay wala pang yeast sa bansa natin at sa tuba lamang umaasa ang mga tao noon. Hanggang nasagot na nga ang katanungan na matagal na nilang gustong malaman na nagsimula pala ang pandesal noong panahon pa ng Spaniard at nagsimula pala ang pandesal sa French baguette at ito ang long thin bread o matatawag din na French bread. Ang French baguette ay gawa sa flour, water, yeast at salt lamang na pinagmulan nga ng pandesal at niluto sa pugon na tinatawag naman na pandeswelo or flour bread na hanggang sa ngayon sa modernong panahon natin ay ginagawa pa rin ito. Alam naman natin na ang Pilipinas ay hindi nagpo-produce ng mga flour noong 1900s. Kaya nang nasakop na tayo ng mga Amerikano ay gusto nilang mas mapamura pa ang pagbebenta ng pandesal kesa sa rice. Kaya naisip ng Amerika na ang wheat product nila sa kanilang bansa lamang na tumutubo ng maayos ay pwede nilang madala sa Pilipinas bilang produkto at tumatagal nga ito ng taon bago pa masira. Kaya naibebenta na ang pandesal sa murang halaga na abot na ng ating bulsa ang presyo nito. Nagkaroon na rin ng iba't ibang luto nito na nadagdagan pa ng mga ingredients na lalo pang nagpasarap at naging mas malambot pa ito. At ngayon, kilala na rin ang tinatawag na malunggay pandesal na nagbigay ng tulong para mas magkaroon pa ito ng maraming sustansya para sa ating lahat. Na hindi na ito nawala sa ating kultura na isa sa pinakamahalagang parte ng ating bansa. Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?